Bago tayo dumako sa iba pang mga balita mga kabombo, update po tayo dyan sa bahagi pa rin po ng Doha, Qatar. Kaugnay po ng balitang yan. Makakausap po natin ang ating nagsisilbing Bombo International News Correspondent ho dyan, si Ginoong Joseph Rivera. Magandang araw ho sa inyo, Ginoong Rivera, sir. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. And thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines ngayon pong araw na ito. Kamusta ho kayo? Kamusta hong sitwasyon ngayon dyan sa may bahagi po ng Doha sa Qatar? Yes, isang mapagpalang umaga sa ating mga kababayan dyan po sa Pilipinas at yun rin po sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Ito po si Bombo Radio International Correspondent Joseph Rivera na maaga pa ay nagising na dito po sa bayan ng Doha, dito po sa bansang Qatar. Kaya po kami nagpapasalamat for joining us kahit na maaga pa po dyan sa inyo. Kamusta ho kayo? Kamusta pong Filipino community ho ngayon dyan matapos po yung pag-atake po ng Israel sa Qatar na hindi po kalayuan sa ating pong embahada, sir? The attack came in at around 5 o'clock po kahapon. It was unprecedented because unlike the previous missile attack of Iran, noong nakaraang Iran-Israel war, at this time po hindi po ito na-intercept ng Qatar Air Defenses. So yung kanilang target was natamaan po nila. This time may bumagsak po talaga. The airstrike was carried out by long-range aircraft fighters from Israel. And they targeted the Hamas political delegation na nandito sa Qatar. Currently, they are here. They're being housed here by the Qatar government while they are negotiating a ceasefire. No, they were discussing a ceasefire that was proposed by President Trump. But sa sinamang palad, mukhang ayaw yata ng bansang Israel ng ceasefire, kaya inattempt po lang i-assassinate yung pong delegation ng Hamas. At tinamaan po yung kanilang residential complex which is located in Legtayfia. It's we know it as West Bay. And the buildings was actually only 220 meters away from the Philippine Embassy. So in-airstrike po nila yon at sa sinamampalad ay namatay po ang isang Lance Corporal ng Qatar Security Forces, yung pong Sentinel Guard doon ang namatay at saka yung pong anak ng isa pong head delegation ng Hamas. At wala pong namatay, according po sa mga ulat, wala pong namatay sa mga tina-target ng Israel. Subalit, syempre, yung kaguluhan at yung chaos na dinulot nito sa bansa is napakalaki. Dahil, syempre, kakatroma pa lang namin mula dun sa missile attack ng Iran at ngayon naman, Israel na naman. At ayun, kaya nagkagulo po dito kahapon. For a while, nagkaroon po ng babala both ang Philippine Embassy at ang US Embassy sa kanilang mga citizens na mag-stay at home muna until humupa ang kaguluhan. Pero nung mga bandang hating kagabi ay nung na-identify na yung lahat nung nangyari at naglabas na rin ng pahayag ang White House at kinondem na rin ng iba't ibang gobyerno yung nangyari dito, ay medyo kumalma na rin po yung bansa. But syempre, ang precaution po natin ay ganun pa rin dahil hindi po biro ito nangyari kasi kumbaga sa boxing match, wag mo suntukin yung referee, no? Qatar has been a mediator of peace all this time, and it's really been condemned. Bakit kami na tumutulong para sa peace efforts na magkabati-bati kayo, ba't kami pa yung binanatan ninyo? So kumbaga ganun yung nagiging sentimento ngayon ng Qatar, ganun na rin ng mga karatig bansa. Alright. Good to know naman po na ligtas po yung mga kababayan po nating Pilipino dyan sa may Qatar. By the way po, doon sa mismo pong pinangyarihan po nung insidente, yung pambobomba po nung Israel doon sa Doha, Qatar, kamusta po? Kinordon na po ba yung area? At meron po bang mga naapektuhan pagdating sa transportasyon at yung pasok po sa trabaho at paaralan dyan po sa may Doha, Qatar? Wala pa namang abiso kung ano ang hindi matutuloy ngayong araw. In fact, yung mga anak namin ay nakatutok ngayon sa eskwelahan dahil wala pa hong pahayag ang both yung dalawang Filipino schools dito, yung Philippine School Doha at yung Philippine International School of Qatar, kung may klase or wala.
Wala rin pong abiso pa kung yung embahada po natin ay magtutuloy ng operations ngayon. Kasi meron kasing isang kalsada, nasa kabilang block kasi siya no? Nasa kabilang block siya. Kaya hindi, kumbaga may access pa naman papunta sa ating, may access pa naman papunta sa ating embassy. Uh, magmula dun sa blast site, no? May daan pa naman. There's still access going to the embassy. Ang sigurado lang ako na sarado ngayon ay yung gas station sa tabi ng complex na na-bomb. So far naman, yung nasa paligid niya is open area. Pero itong lugar na ito ay nasa pagitan ng dalawang paaralan at saka isang power station. For sure, yung dalawang skolahan na yun, walang pasok. Hindi pa natin alam kung ano yung magiging announcements today, but for sure that area has been cordoned. In fact, I'm very familiar with that, with the bomb site, because I work in real estate, no. Madalas pag tanghali doon kami nag-hang out doon sa gas station, and napansin ko na noon pa na itong special complex na to ay napaka-special kasi laging may police na nakapwesto sa harap, no, and wala siyang markings. Pero lagi may police na nakabantay dun sa harap. And sa sinumang palad, yung naka-duty that day ang nasawi sa airstrikes. But according po sa ating last communication sa embassy kagabi, ay wala pa naman po silang announcement kung magkakaroon ng halt of services today. It will still depend on how the world will react. Sa ngayon, ang Qatar ay pinagtutuunan muna ang malamang ang state funeral para po dun sa namatay na security officer, dahil ang tawag nga nila dito, he was martyred, no? The security officer was martyred at kinokondena po nila ito. Alright. Sa kabatiran na rin po ng ating pong mga tagapakinig at nanonood po ngayon, papaano po ba ipinapaabot ng mga local authorities yung abiso po dyan kapag ganitong meron po mga security threat or concern na nangyayari po dyan sa may Doha, Qatar? Ay, dito po ay napakabilis po. Ang social media po ang pinakamabilis na pamamaraan kung paano siya mag-disseminate ng information, no. Wala pa medyo unlike dyan, alam ko pag may national calamity lumalabas sa SMS. Dito so far, nag-check naman ako sa phone ko, wala pa naman ako natatanggap, pero ang announcement on social media is very, very instant. An official announcement is being made by the Ministry of Interior. At since this involves a foreign country, ganun din po ang Ministry of Foreign Affairs. So dalawang sangay po ng gobyerno ang naglalabas po ng abiso dito at napaka-accurate po niyan. Ang maganda po sa kanila ay syempre ang kanilang mga abiso ay wala pong emosyon, maliban po sa kanilang mga diplomatic protest. At maayos naman po ang pagkakabiso. Within minutes actually, noong nangyari, lumabas na po yung alert. Kasi importante din po ito para maiwasan po ang pagpunta doon sa lugar, kasi ang traffic po ay napakagrabe po. Pag may ganyang insidente, although safe naman po lagi dito ang mga civilians, pero syempre lahat po ng tao ay nagmamadali po magsiuwian sa kanya-kanyang mga tahanan. At yan po nagiging problema dito tuwing pong merong ganyang klaseng insidente. Pero saludo po ako sa bansang Qatar because the government was very, very efficient in delivering the necessary precautionary alerts to the citizens and everybody. Just like the Philippine Embassy, the Qatar government encourages people to always be very, very vigilant and to rely only on official authorities. Okay. Sige. From time to time, sir, no, makiki-update po kami sa inyo kaugnay pa rin po sa kalagayan po ng ating mga kababayan po dyan at kalagayan na po ng kabuuan po ng Qatar. Maraming salamat. Ingat-ingat po kayo at thank you for joining us sa Bombo Radio. Maraming salamat po. Ito po ang inyong correspondent si Bombo Joseph Rivera na nag-uulat mula po dito sa Doha, Qatar. Philippines. Ang ating pong international news correspondent dyan sa bahagi ng Doha, Qatar, si Ginoong Joseph Rivera.